Kuya, tingnan mo. Parang diwata. Parang anghel. Parang uputing ibong lumulutang sa ulap. Crispin, ayusin mo yung pananalita mo. Nakakahiya. Binibini, sa unang sulyap pa lang, ako'y parang tinamaan ng lintik ng kidlat ng pag-ibig. Ha? Ano raw? Pasensya na po, Binibini Maria Clara. Pasaway talaga tong kapatid ko. Kuya, ito na ang pagkakataon kong magpahayag ng damdamin. Binibini, kayo ang dahilan kung bakit ayaw ko nang maging sakristan. Bakit naman? Kasi, sa simbahan, puro imahen ng mga santo ang nakikita ko. Pero ngayon, ikaw na ang bago kong inspirasyon. Crispin, nakakatuwa ka naman. Aba, tama na yan. Bumalik na tayo sa simbahan. Ayoko pa. Gusto kong malaman, may pag-asa ba ako sa puso mo? Siguro kung naging mas matangkad ka at hindi ka mukhang nawawalang pasli. Aray naman. Hindi ba pwedeng pag-ibig na walang kondisyon? Crispin, tara na. Bago pa tayo ipatapon sa kumbento. Sige na nga. Pero Binibini, kung sakali lang pwede mo akong hintayin. Baka pag tumangkad ka na. Mga 20 years siguro. Aba, 20 years. Baka naman pagbalik ko, may asawa ka na. Malay natin, Crispin. Pero habang buhay kang magiging cute sa akin. Tara na. At baka pati ako mahulog sa kanyang kagandahan. Kuya, hindi ka pwedeng karibal ko. And so, the story ends, not with love fulfilled, but with love left unspoken. Crispin, a boy too young to be taken seriously, too small to be seen as a man. He dreams of love, but the world has never been kind to dreamers like him. Would it have mattered if Maria Clara had waited? If time had allowed him to grow? No, because Crispin's fate was never to love, nor to be loved. His name will not be remembered in ballads of romance, but in whispers of tragedy, perhaps. In another life, he could have been something more, but in this one, he was only a boy, lost in dark, never to return.